Noon nandito po si Bishop, kausap ko po ang ating Mayor Lim, pinakita po sa akin ang napakagandang disenyo ng flood control. Ipinresent sa ating congressman, pero parang hindi po yata ito napansin. Hindi ko ba sinasabing binaliwala, pero hindi po ito napansin. Ang katahimikan ng bayan ng Kanumpit ay hindi natin matatawaran. Mas mapayapa manirahan sa bayan ng Kanumpit, subalit umiiral ang korupsyon na nangyayari sa nasyonal. Si Bishop Santos Sayas from Diocese of Nueva Ecija, pero taga-Kanumpit lang po ako. Bakit po nandito si Bishop? Mga kapatid, 1995, seminarista po ako. Malaki po yung usapin po ng Delta Pampanga. Sino po rin yung nakaabot ng Delta Pampanga? Taas po ang kamay. Delta Pampanga. Yan, diba? Yung Delta Pampanga, alam naman po natin, nagagawing dagat, mawawala po ang ilang barangay sa bayan po ng Kanumpit. Kasama na po dyan ang Barangay Meto, barangay Bulusan. Marami po mga barangay na mawawala dahil nga po sa issue po ng Delta. Sino po ang kumilos po nito? Number one is taong simbahan. At kagandahan po, kakampi po namin ang gobyerno. Sa pangunguna po yan ni Mayor Monching Pagdanganan at ang dati pong governor na si Obed Pagdanganan. Ang laki po ng puwersa. Nagkaroon po ng malaking people's power at nagkaroon po ng matinding kilos protesta ang mamamayan ng Kanumpit. Noon, signature campaign ang ginawa, pero hindi ito napakinggan. Pero nung nag-ingay na ang mamamayan ng bayan ng Kanumpit, ito po ay natutulan dahil sa boses ng mamamayan ng Kanumpit. Hindi natuloy na gawing dagat ang Delta Pampanga, sapagkat ang inintindi po natin ang mamamayan ng Kanumpit sapagkat maraming masisira kabuhayan. Ngayon po ay meron po napakatinding kontrobersyal na issue dito po sa ating bayan. Mga nakaraang taon ay nagbahagi po ng ang ating Pangulo tungkol sa issue ng pagbaha. At ito ay pinondohan ng trilyon ang pondo. Bagamat ito po ay isyong pang-nasyonal, pero lagi nating tatandaan ang issue ay laging natatapunan. Kung papasinin po natin ang dating issue na matunog kay Atong Ang. Ngayon na nawala ang issue na kay Atong Ang, napalitan ng flood control. Gagawa na naman po ang napanibagong issue para mawala ang flood control na issue. Manunumbalik na naman ang korupsyon sa ating bayan at sa ating bansang Pilipinas. Ang taong simbahan ay hindi po natutulog sa usapin ng panawagan, lalo na kapag oras na ninanakaw na ang ating pondo ng ating bansang Pilipinas. Matagal na po dapat napapakinabangan ang flood control sa bayan ng Kanumpit na hindi po nakakadanas ngayon ang mga estudyante, ang mga empleyado na lulusong ng baha bago sila magtungo sa eskwelahan at pagtungo sa kanilang opisina. Malaking sakripisyo ang ginagawa kapag mayroong pong baha sa bayan ng Kanumpit. Ang anomalya na nangyayari sa ating bayan ay tanda lang ito ng karapastanganan na hindi ginagamit ng wasto ang pondo ng mamamayan, lalo na ang ating bansang Pilipinas. Ang Pangulo po natin, siya mismo ang nag-iimbestiga. Noon nandito po si Bishop, kausap ko po ang ating Mayor Lim, pinakita po sa akin ang napakagandang disenyo ng flood control. Ipinresent sa ating congressman, pero parang hindi po yata ito napansin. Hindi ko ba sinasabing binaliwala, pero hindi po ito napansin. Ang taong simbahan sa bayan ng Kanumpit ay mayroon po kaming inorganisa Charge Response Against Corruption. Kasama po namin ang mga pari, kasama po namin ang mga pastors upang maging propeta ng bayan. Kaya nga po,
pagkakaroon po ng isang malawakang kilos protesta, ang magiging basag po nito ay alay ng mga propeta. Subalit, ilan lamang po ang taong simbahan na sumisigaw. Ilan lamang ang taong simbahan na nagigising sa katotohanan. Ako, bagamat hindi po ako dito nakadestino, pero 17 taon na po ako nakatira po sa bayan po ng Kalumpit. Naniniwala ko na ang katahimikan ng bayan ng Kalumpit ay hindi natin matatawaran. Mas mapayapa manirahan sa bayan ng Kalumpit, subalit umiiral ang korupsyon na nangyayari sa nasyonal. Ano po ang panawagan, mga kapatid? May panawagan po ang mga taong simbahan na napakahalaga na dapat natin puntugunan. Ano po ito? Lagi po natin tatandaan. Sa mga pinuno ng pamahalaan, huwag ninyong ipawalang bahala ang hinanaing ng sambayanan. Linisin ang inyong hanay, pananagutin ang may akda at ibalik ang tiwala ng sambayanan. Sa mga pinuno ng ating pong bayan, at alam ko yung naniniwala po ako sa pamumuno ng ating Mayor Lem at sa ating pong pamumuno ng ating pong Vice SAR, na sila ay tapat na naglilingkod sa ating bayan, inuuna ang kapakanan ng mamamayan kesa ang kanilang sarili. Sa mga simbahan at mamamayan, huwag tayong manahimik sa pananampalataya, ay dapat maging tinig at nakatotohanan at ipagtanggol ang nasa laylayan, sapagkat tayo ang sinugo ng Diyos upang maging boses ng mamamayan. Huwag niyong tanggapin ang katiwalaan ay normal. Ang inyong pagkilos at pagdalaw at sigaw para makatarungan upang makamit natin ang makatarungan sa ating bayan. Ito po yung panawagan. Ibig sabihin, sa mga taong simbahan na nag-oorganisa ng isang malaking kilos protesta dito sa ating bayan, samahan niyo po kami upang matugunan ang boses ng mamayan at makilala ang ating tinig na ibigay ang katarungan para sa mamayan at ipakita at ilabas ang pondo para sa flood control na dapat ay matagal nang napapakinabangan ng mamamayan ng Kalumpit at sa buong probinsya ng Bulacan.